Naku mga ka-good news, galit na galit si Bato de la Rosa dito kay Maharlika. Sino ba naman nang hindi magalit? Medyo masama yung pinupost ni Maharlika sa kanyang social media. Dito makikita natin kung ano yon. At be professional. Di ba, nabigyan niyo patuloy ako ng limelight sa Senado and I am enjoying it. Right? Actually, I'm enjoying it. At the same time, dismayado po ako. Actually, ayokong, hindi kita binarubal, Senator Bato. Alam mo, Ito, ang babaeng ito ay hindi ako fans ni Marcos. Hindi rin ako fans ng dating ako neutral lamang at ang ayaw ko dito sa babaeng ito ay ginugulo niya ang opisyalis ng bansa. Lalo na yung pinakamataas na posisyon ay ginugulo niya. Merong pinalabas na mga leak documents na wala naman sa record ng PDEA. Kaya pwedeng gawa-gawa lang ito para sa paninira, timing yan sa mga issue ngayon, katulad ng ICC issue, ang paghuli kay Digong at yung kay Kibuloy naman sa FBI ay napapanahon niya ng mga issue. Kaya binanatan nila ngayon si BBM para kung matanggal. Yan lang kasi ang issue kay BBM, yung drugs. At kapag napatunayan yan, tanggal si BBM, magiging presidente ay ang bawin. Kaya ito ay political issue talaga ito. Lalo na itong babaeng ito, grabe, walang siya. Lahat ng tao, kahit na presidente ka o vice president, pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, babanatan ka. Kaya kapag ganito, ng mga klaseng tao, maninira na dahil lang sa narinig niya at natanggap niya ng mga papel, nagawa-gawa lang, and then maninira ka ng tao, magkagulo ang Pilipinas, ay merong karma ito na darating sa kanya. Okay, so panoorin muna natin ang mga sinasalita nitong babaeng ito na sumisikat dahil sa paninira ng mga tao. Yan, hindi kita binababoy, okay? Kasi kung baboy or babarabalin kita, yung matitikman mong salita sa akin, hindi talaga bakain ng iro. Pero humingi ako ng pasensya sa iyo dahil na in-distrap ko ang nahingi ako ng pasensya sa iyo kasi nagtatanong lang naman ako. Dito po kasi yung binasa ko kanina, ang sabi ko ay ito, dito nagalit si Senator Bato. Tuloy, imbis na ipatawag si Marcos Jr. at si Marcel Soriano, yung involved na dapat i-re-rate, napunta sa akin. Kasalanan ko din siguro kasi tinag kita. Ikaw ang dapat ipatawag dyan sa Senado kasi nanggaling sa iyo yung mga chismis na yan na alam naman ng karamihan na fake news. Diba? Ayan yung pinupost niya, mga ka-good news. Kaya nagalit si Bato de la Rosa. Ito, basahin nyo, i-post natin yan. Ayan Senador Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako. Si Morales, my God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Ayan Sino ba namang hindi magalit yan? Nabayaran daw si Bato. Kaya nag-neutral si Bato. Hindi naman pwedeng presidente titirahin mo. Ang presidente ang pinakamataas na posisyon at makapangyarihang tao sa Pilipinas. Kaya walang sino mang magsasabi ng mga ganyang below the belt na mga ang tatawagin kang bangag, presidente ka Lahat ng tao mayroon namang sikreto na tinatawag na dark secret. At tanging Senado lamang at Kongreso ang makapag-impeach sa presidente. At hindi itong katulad nito, hindi lang kasi alam ng mga tao na kaya banat ng banat itong babae na to ay para lamang yan sa revenue sa YouTube, sa Facebook. Para mag-million views, para kikita ng malaki. Dahil lang sa chismis na yan, na paninira. Ang maganda kasi sa vlogger ay gagawa ka ng content mo na hindi paninira sa mga tao. Noon,
kakampi ito ni Marcos. Ngayon, binanatan niya naman. Kasi biglang siguro, iba ang ihip ng hangin. Ngayon, kung wala na ito si Marcos, iba naman ang babanatan niya. Para lamang ito sa content, mga ka-good news, sa content niya. Para dadami ang views, meron siyang malaking revenue. Ngayon, tago ng tago siya sa Amerika at hindi na ito makakabalik ng Pilipinas. Sigurado. At kapag ipapatawag to ng Senado, ay siguradong magtatago na ito. Post ko na nireakan ni Senator Bato. Ito naman kasi itong maharlikan na to. Hoy! Okay. Hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... Ayun ito, pinagtatawanan lang niya yung mga sinasabi niya. Nagkagulo na nga sa Senado dahil sa yung mga sinasabi niyang leak documents. Ito, balikan natin, tumatawa. So, ito yung post ko na nireakan ni Senator Bato. Ito naman kasi itong maharlikan na to. Hoy! Okay. Ayan, tumatawa lang. Halos magbarilan na yan paglabas sa Senado yung mga dyan, pidiya. Tapos itong babaeng ito, gumagawa lang ng istorya kasi vlogger. Yan kasi yung hindi naintindihan ng mga tao. Ang mga vlogger ay gagawa talaga yan ng istorya na maganda o hindi man maganda, basta't marami ang views. Pera-pera na yan sa YouTube at Facebook. Kaya ganyan. Pero para sa akin, huwag kang manira ng mga tao kahit alam mo na gumagawa siya ng masama. Pabayaan mo na ang batas ang hahabol sa kanya. Hindi yung dahil marami kang fans at followers, ay ikakalat mo yan sa social media ang paninira, hindi naman sigurado. Na ganyan, narinig mo lang din yan, nabangag si Marcos. Lahat naman ng mga ay, kahit dyan sa PDEA, lahat yan, nag-recycle sila yan, nagbibinta yan. Kaya, lahat ng mga tao ay may dark secret. Kung hindi man bangag, ay killer, di ba? Ganyan lang. So, dapat ang paninira ay itigil na yan kasi meron lang magkagulo ng mga tao at hindi lang yan magsakitan pa, magbarilan. Dahil lamang sa walang kakwinta-kwintang mga chismis na yan na tinatawag ng iba, fake news. Tinitira mo makapangyarihan ng tao sa Pilipinas. Kaya mapanganib ang buhay nitong babaeng ito dahil sa mga ginagawa niyang mga pagbubulgar na walang basihan, kundi bunganga lang. Okay, pakinggan natin ang nangyari sa Senate hearing kanina. Ito yan. Hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi po. Kaya nga po sabi ko, dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko siyang idemanda. Kasi nga, ngayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit 10 taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga nung makita ko. Kaya, ang ko doon sa sa pamilya ko na ang pasya po namin, mag-anak, ipaalam sa PIDEA. Ito po yung sulat, Sinulatan ko po si General Lasso. Bakit ko And you susulatan also si General Lasso? furnish a copy to my office. Yes, yung sir. sulat mo kay General Lasso. Pati po yung office of the Ang President. problema lang, ito late lang namin natanggap, late lang dumating sa aking attention dahil nga naka-break ang Senado nung time na yan. May nangyaring ganon na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yon. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. Okay, yan din ang kung sino man ang nasa pwesto ay makapangyarihan. Katulad nito, direktor ng PIDEA. At yung isa ay labas na sa PIDEA, yung kalbo. Siyempre, ang mananalo dito ay ang nasa pwesto, nasa poder kapag ganitong mga kaso. Kaya kung ganyan, titingnan mo muna kung ikaw si kalbo ay dapat size up your opponent. At huwag mong anuhin yan, maliliitin. Don't underestimate kasi nasa pwesto sila. At kasangga nila yung pinakamataas na tao sa buong mundo, yung tinatawag na bangag. Okay, hindi ako fan ni Marcos.
Pero nasa ano kasi tayo ngayon, critical na punto, na point sa ating lugar sa Pilipinas. Ang pinaka main issue ngayon ay itong West Philippine Sea. Malaking issue ang West Philippine Sea. Kaya dapat yun ang pagtuunan ng pansin. Hindi itong detouring technique. Ito kasi ay itong i-detour lang, iligaw lang ang issue. Ang issue ng ICC, ang issue ng FBI, ang issue ni Kibuloy nawawala dahil dito wash out. Mga technique lang ito ng mga magagaling na mag-manipulate. Kaya ang harapin natin ang totoong issue ang West Philippine Sea at hindi itong mga gawa-gawa lamang na issue na alam naman natin kahit totoo yan ay walang mangyari dahil nasa pwesto ang tinitira. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yun. Sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka-tedious yung pagpa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakukontra namin with documents. Siya po, puro lang buka. Ayan, puro buka. Pinagtataka ko dito ay bakit wala si Senator Tulfo, si Robin Suabe Padilla, at iba pang senador na magaling dyan, di ba? Natakot yata sila humarap dito sa PDEA. Baka rin, may mga leak na naman na mga dyan, na mga chismis. Okay, at sa kagaya nito, dahil kumpleto ng papeles ang PDEA, at itong isa ay bukal lamang, ibig sabihin, bibig lang ang mga gamit niya, ang paniniwalaan sa korte ay sa husgado ay ang may mga papeles na kumpleto. Kahit itong taga-PDEA ngayon ay mga liar yan, ay wala tayong magawa kasi kumpleto sila ng papeles at nasa pwesto sila at nasa basbas sila ng makapangyarihang presidente sa Pilipinas. Kaya yan ang katotohanan. Kaya kung ako si Kalbo, ay wag mo nang banggain ang mga taong yan kasi nasa pwesto yan, meron pang power yan. Ikaw labas ka na, kaya delikado na ang buhay mo dyan kapag ganyan. May binabangga kang malalaking tao ay sasagasaan ka talaga niyan. Kaya ingat lang sa iyo dyan, Mr. Kalbo. Bal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone. We are going to invite persons. Correct. You're correct. Yes, sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa 2 minutes na drug test? Sino result? nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos, yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Kaya naman kasi yung pinupost sa social media ay ini-edit yan. Kaya lumalabas na 2 minutes at hindi 5 minutes ang drug test. Kaya hindi pa rin yan credible na ebidensya ang mga edited videos na tulad ng ganyan. Presidente yan pwedeng ipatanggal kagad yan sa Facebook, sa YouTube, yung mga in-upload na mga ganyan. Kasi malicious ang pagkagawa ng mga videos na yan at ang tinitira ay ang presidente nga. Kaya dapat matakot tayo sa mas makapangyarihan sa atin, matuto tayo, marunong tayong tumingin. Kung tayo isang butiki, huwag tayong magipag-away sa buhaya. At kung tayo'y bulati, huwag tayong magipag-away sa ahas. Okay, pareho ngang tingnan, bulati, ahas, pero malaki ang ahas. At kung sa ibon naman tayo, yung maya kontra agila, ganyan. So, isang civilian versus the President of the Philippines, ay hindi ka talaga manalo diyan.
Kaya kahit nagkamali man ang presidente ng Pilipinas, pag-isipan mo na lang, huwag mong banggain ang pader. May mangyayari talaga sa'yo na masakit. Kasi every action, there is always a reaction. Yan ang law of the physics. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. So very unfair kung based on that confidential informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor. Ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Kaya nga po kaya po ang purpose niyan, kaya magko-conduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya nga. I'm just running through the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng yung may isang galit sa akin na confidential na informant na yan, pwede ako si Bato. Mahilig yan umupak ng mga drug personalities. Pero involved yan sa drug trafficking. Ito ang information. Ayan, totoo yung sinabi ni Bato na pwedeng gawan ka talaga ng istorya kapag ikaw ay hitik na hitik sa bunga na klaseng puno. Example, namumungang mangga ng marami, talagang pinupukol yan ng mga bata. Binabato para malaglag yung mangga. Ganyan yan, talangka mentality, kung sino ang nasa itaas, hatakin pababa. Kasi yung sa baba gusto rin na tumaas. Talangka, nasa Pilipinas lang yan, only in the Philippines. Crab mentality ang tawag dyan. Ang pagkahatak ng isang nasa itaas, hatakin pababa. Okay, bato-bato sa langit, huwag magalit. Tayo'y neutral lamang sa ating reaksyon dito sa video. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless the Philippines.